Ayan, good morning sa inyong lahat mga lods. Bali, ito pala yung continue ng ating ginagawang power amp na 400 watts to 1000 watts. Bali, nailagay ko na yung 12 pirasong wire. So, nagpalit pala ako dyan ng wire kasi yung una kong pinagpuputol na wire ay kinakalawang na. At yung sunod kong ginawa dyan mga lods, yung dating 4 na resistor dyan sa mainboard ay pinatungan ko siya ng tagtatatlong resistor. So, naging siyang 16 pieces. So, yung sunod natin gagawin dyan mga lods ay susolda na natin yung wire doon sa ating transistor output. Ito yung kanyang base. Collector. Emitter. Yan, double check natin. Base, collector, emitter. Ito naman yung letter C. Yan, ito yung base natin. Tapos ito yung collector, yung kulay puti. Ayan. Check natin para sigurado. Ito yung base, itim. Base, letter C, base, collector, emitter. Ito naman base ang puti, collector ang itim, emitter. So ayan, okay na siya. Ayan. So yung sunod natin na gagawin ay gagawa tayo ng power supply. So gagamit tayo dito ng cable tie para hindi magbuhol-buhol yung wire. Ayan, so ayan na siya. So gagawa tayo ng power supply. Ayan, okay na to. Pala mga lods, yung capacitor na 8 piraso. Dahil sa wala tayong PCB board, so yung gagawin nating lalagyan nito ng filter capacitor ay itong fiberglass. So tatabasin natin itong fiberglass na tamang-tama lang dito sa ating filter capacitor. Ayan mga lods, natabas na natin yung fiberglass. So yung sunod natin gagawin ay susukatan natin yung mga pin ng ating capacitor. Ang distansya, kukunin natin yung distansya ng pin. So yan mga lods, ito na yung ating paglalagyan ng filter capacitor. Linalagyan na natin ng guhit para sa pagbubutasan ng pin ito. Ayan, butasan na natin. Gamit tayo ng handrail. So yan mga lods, nalagyan na natin ng butas. So ilalagay na natin itong filter capacitor. So ganyan siya. So gagamit tayo dito ng glue. So medyo makapal pala yung ating nakuhang fiberglass. Ayan, makapal yung ating fiberglass. Lagyan na natin ng soldering lead.
Okay, ito na siya mga lods. So maglalagay na lang tayo ng bridge type na diode dito. Tapos magja-jump tayo dito ng wire, magnetic wire. Sasama-samahin din natin itong pin na itong 4 na piraso dito. Ganon din, sama-sama din sila. So ito yung positive, yan pag-iisahin natin lahat dyan. Ito negative, pag-iisahin din natin itong 4 na ito. Itong 8 paa ay pag-iisahin natin dahil ito yung pinaka ground paggaling sa power supply. So ayan mga lods, naikabit na nating lahat. So ito muna yung ating ginamit na power supply, yung power supply ng 502, para obserbahan natin kung walang ugong yung tunog ng amplifier. Ayan, ito yung ating unang pag-test ng ating ginagawang power amp. So ayan, naikabit na natin yung speaker wire. Ito muna, kinabit muna natin sa left channel. Ayan, ito siya, nakadirect lang tayo. So kulang pa tayo ng relay. So ito na yung ating power supply, dalawang bridge type na diode. Supply natin ay 33 volts, 31. Ito yung gamit natin, pang 502 muna, 31 volts, split type. Yan, B positive, B negative, ground. Yan, ito yung ating speaker, maliit lang. Ito, sound check natin nang walang gamit na cellphone, audio lang tayo. Pakinggan natin kung wala siyang ugong na matigas na ugong, yung parang may damage na capacitor. Yan, test natin. Ayan, normal lang yung kanyang audio, ugong lang ng audio. Ayan, hawakan natin yung input ng left. Ayan, lakas, sobrang lakas. Ulitin natin, angat natin ng konti yung ating camera. Ayan, audio. Hawak tayo sa ground para hindi masunog yung ating speaker, para bawas yung audio. Grabe oh. So okay na ito mga lods. So yung sunod natin gagawin ay mag-a-assemble tayo ng relay, o kaya magkakating na lang tayo ng relay galing sa ibang amplifier, yung speaker protector, at ito ay papalitan na natin ng mas mataas yung supply. Papalit tayo ng 40 plus na volts. So yung gagamitin natin ay yung EI core, hindi itong donut type. Napakaganda ng tunog nito, sigurado. Malakas yung kanyang puwersa. Ang lakas oh. So yan mga lods, bali abangan nyo na lang yung part 9 ng ating ginagawang power amp na amplifier kit, 400 to 1000 watts. So yan mga lods, hanggang dito na lang muna yung ating mixing video. Ayan, abangan nyo na lang yung ating kasunod na part ng ating pag-a-assemble ng power amp na 400 to 1000 watts. Ayan, hanggang dito na lang mga lods, and thanks for watching.